Ang matalinong mandirigma ng gubat, ang brown-tufted capuchin. Sa gitna ng mainit at mabatong kagubatan, namumuhay ang isa sa mga pinakamatalino at maparaan na unggoy sa mundo, ang brown-tufted capuchin. Gabi-gabi, sila'y nagkukubli sa loob ng mga kuweba, ligtas mula sa mga mandaragit. At tuwing umaga, sabay-sabay silang lumalabas, nakahanda sa panibagong araw ng pakikipagsapalaran para sa pagkain. Sa may lambak, may paborito silang pinupuntahan. Isang punong nagbibigay ng tinatawag na nut palm, isang bunga na masarap pero ubod ng tigas. Para sa mga capuchin, ang pagkuha ng butong ito ay hindi basta simpleng gawain. Ito ay parang isang digmaan, isang labang ubusan ng tiyaga at talino. Magsisimula sila sa masusing pagtingin sa mga bunga. Sinusuri kung alin ang pinakapahinog. Kapag napili na, sisimulan nila ang unang hakbang ng laban, ang pagbaklas ng makapal, matigas, at hibla-hiblang balat ng bunga. Hindi niya agad sinusubukang basagin ang buto. Sa halip, ibinabagsak ito sa lupa. Alam na niya, mula sa karanasan, ang buto ay kailangang patuyuin muna ng 1 linggo sa init ng araw bago ito maging handa. At ngayon, heto na ang mga butong inihanda niya noon pa. Isa-isa niya itong kinakatok. Nakikinig kung handa na bang basagin. Sa tabi niya ay isang malaking patag na bato, ang kanyang paet o anvil. At sa kamay niya ay isang piraso ng matigas at mabigat na bato, ang kanyang pukpok o martilyo. At dito na nangyayari ang hindi pangkaraniwan. Gamit ang mga kagamitan ng bato, ipinapakita ng unggoy ang napakataas na antas ng katalinuhan, ang kakayahang magplano, at ang liksi ng kamay, mga kakayahang minsan ay iniuugnay lamang sa tao. Sa wakas, bumigay ang matigas na balat at lumabas ang masustansya at mamantikang laman ng buto. Habang kumakain ang matatanda, masinsing nanonood ang mga batang unggoy, ginagaya ang bawat galaw, tulad ng ginagawa ng mga batang tao habang natututo. Alam ng mga bata na kung nais nilang maging malaya, kailangan nilang matutunang basagin ang sarili nilang buto. Ngunit ang proseso ng pagkatuto ay mahaba at puno ng pagkadismaya. Madalas mabasag ang maling bahagi, madulas ang bato, o masaktan ang kamay. Ngunit maaga nilang natututunan ang isang mahalagang aral. Para magawa ng maayos ang isang bagay, kailangan mong gamitin ang tamang kasangkapan. At ang tunay na bihasa, maaaring abutin ng 8 taon bago tuluyang matutunan ng isang capuchin ang sining na ito at mapagtagumpayan ang napakatibay na depensa ng punong palmang ito. Ngunit sa gubat, hindi lang hayop ang natututo. May ilang halaman na natutong lumaban din. Ang ilan sa kanila, sila naman ngayon ang nagbibigay ng pagkain.